Mula sa kaganapan sa iba't ibang panig ng daigdig, mga isyong may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang Balitang Global. Saan man, kailanman, kasama ninyo kami sa pag-unawa sa mundo ng globalisasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Kizea Missy Mondoyo. At ako naman si Christian Lee Esdales. At kayo'y nanonood ng Balitang Global, ang inyong gabay sa mga isyong may pandaigdigang epekto. Sa umaga pong ito ay tatalakayin natin ang globalisasyon. Isa itong konsepto na humuhubog sa ating pamumuhay mula sa simpleng pang-araw-araw na gawain hanggang sa malaking desisyon ng pang-ekonomiya. Ano nga ba ang globalisasyon? Sinasabi natin na ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang paggalaw ng tao, formasyon at produkto sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa bawat umaga mula sa pag-inom ng kape na inangkat pa mula sa ibang bansa hanggang sa paggamit ng smartphone na gawang Asya, ramdam natin ito. Ayon kay Ritzer, ang globalisasyon ay isang makabagong mekanismo upang mapabilis ang ugnayan sa pagitan ng mga tao. Pero kailan nga ba nagsimula ang globalisasyon at bakit ito tinatawag na malawak, mabilis, mura at malalim? Yan ang tatalakayin natin kasama si Professor Arabel. Prof. Ara. Maraming salamat, Moises. Dito sa likuran ko, makikita natin ang mga barkong nagdadala ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Dito natin nakikita kung paano ang globalisasyon ay direktang nakakaapekto sa ating ekonomiya. Ayon sa datos, ang pandigdigang kalakalan ay umaabot ng 20 ulit simula noong 1950 at patuloy pa itong lumalaki. Pero hindi lang kalakalan ang aspeto ng globalisasyon. Isa ring mahalagang aspeto ang teknolohiya na mas pinabilis ang komunikasyon. Mula sa paggamit ng telepono noong 1956 hanggang sa internet na nagkokonekta sa atin ngayon. Hindi makakaila ang papel ng teknolohiya sa pagpapabilis ng ugnayan sa buong mundo. Balik sa iyo, Kizea. Maraming salamat, Professor Ara. Talaga namang napakalawak ng epekto ng globalisasyon mula sa pang-ekonomiyang aspeto hanggang sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit paano nga ba hinuhubog ng globalisasyon ang kultura at pananaw natin bilang mga Pilipino? Maraming aspeto ng ating buhay ang naapektuhan ng globalisasyon, maging ang ating mga tradisyon, panlasa at maging ang paraan ng ating pamumuhay. Ayon sa mga eksperto, sa bawat pagbubukas ng ating mga pinto sa mga banyagang produkto at ideya, naapektuhan ang ating lokal na kultura. Ang tanong, paano natin ito ibabalanse para mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan? Abangan sa ating espesyal na segment mamaya. Swak pack, Bear Brand Swak Pack. Ako ang Swak Pack, loaded up with vitamins and minerals too. Ano bang maging kailangan mo, I got inside for you. Swak Pack, Bear Brand Swak Pack. Bear Brand Swak Pack ka na. 10 pesos lang. May gatas ka pa sa labi. Muling nagbabalik ang Balitang Global kung saan rin ihahatid namin sa inyo ang mga mahahalagang isyu sa buong mundo. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa globalisasyon, hindi maiiwasan ang mga hamong dala rito. Isa na rito ang banta ng terorismo dahil sa mas mabilis na pagdaloy ng tao at impormasyon, pati na rin ang malawakang paglipat ng mga tao sa iba't ibang bansa. Nagiging mabilis din ang pagkalat ng mga banta ng terorismo. Kaya naman mas nagiging mahigpit ang mga bansa sa proseso ng datos at pagpasok ng mga dayuhan. Tama ka dyan, Kizea. Ayon sa mga datos, maraming bansa ang nagpatupad ng mas mahigpit na mga pulisya sa migrasyon bilang tugon sa mga banta ng terorismo. Pero hindi rin maiiwasan na ito ang naging sanhi ng mas mabagal na socio-cultural na integrasyon ng mga tao. Mahalaga ang mga balansing pagharap sa isyong ito. Ang pagtiyak na kaligtasan ng hindi nagpapabagal ng komunikasyon at pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa. Hindi na bago ang globalisasyon. Hitik ang kasaysayan sa ugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng kalakalan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa katunayan, marami sa katangian ng globalisasyon sa kasalukuyan ay may pagkakatulad sa globalisasyong naganap bago sumiklap ang unang digmaang pandaigdig ng taong 1914. Ating pakinggan si Alisa Ashley T para sa ulat. Alisa?
Higit na pinapabilis ng pag-unlad ng teknolohiya at mga pulisyang ipinatupad sa nagdaang mga taon ang palitan ng kalakal at serbisyo, pamumuhunan at maging ng mga direksyon simula ng taong 1950. Halimbawa, ang volume ng pandigdigang kalakalan ay tumaas ng 20 ulit at mula taong 1997 hanggang 1999, ang dayuhang pamumuhunan ay dumubli mula sa 468 bilyon patungong 827 bilyon. Batay sa inilabas ng World Trade Statistical Review ng World Trade Organization sa taong 2016, ang halaga ng mga produktong na ipagbili noong 2015 ay umabot ng 16 na trilyon samantalang nakapagtala ng humigit na 4 na trilyon naman sa serbisyong komersyal. Bagamat bumaba ng kaunti kung ihambing sa taong 2014, ito ay halos dumubli naman sa nitala noong 2005. Kung ihambing sa nagdaang panahon, ang globalisasyon sa kasulukuyan ayon kay Thomas Friedman ay higit na malawak, mabilis, mura at malalim. Ayon sa kanyang aklat, any job, blue or white collar, that can be broken down into a routine and transformed into bits and bytes can now be exported to other countries where there is rapidly increasing number of highly educated knowledge workers who will work for a small fraction of the salary of a comparable American worker. Balik sa'yo, Kizea. Sa tingin ko po, malaki ang naitulong ng globalisasyon sa pag-unlad ng edukasyon. Mas madali na naming naibahagi sa mga estudyante ang mga impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero, may epekto rin ito sa ating kultura. Parang unti-unti nang nawawala ng interes ng kabataan sa mga tradisyon na gawin natin. Sa totoo lang po, malaki ang itutulong ng globalisasyon sa negosyo namin. Dati sa palengke lang kami nagtitinda, pero ngayon nakarating na sa ibang bansa ang mga produkto namin. Sa tulong ng online selling platforms, pero syempre mahirap din po kasi mas maraming kompetisyon mula sa ibang bansa. Kailangan talagang mag-adjust at magpasimula ng bagong ideya. Sobrang laki po ng epekto ng globalisasyon, lalo na sa teknolohiya. Halos lahat ng ginagawa namin ngayon ay konektado na sa internet. Pero minsan, feeling ko nawawala na rin yung pagiging bihira natin bilang mga Pilipino. Parang masyadong nakikisabay ang lahat sa uso mula sa ibang bansa. Isang napakagandang diskusyon, di ba, Christian? Tunay na may maraming aspeto ang globalisasyon at bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ngunit sa kabila ng mga hamon, nariyan din ang mga oportunidad para sa bawat isa sa atin. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Ako po si Christian Lee Esdales. At ako naman po si Kizea May Sibudoyo, nagpapasalamat sa inyong pagtutok sa Balitang Global. Nag-iwan ng katagang mundo'y nagkakaisa, tagumpay ay nagbubunga. Hanggang sa susunod na episode ng Balitang Global, dito lamang sa NWTN Channel.